Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Right? Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga ka-review natin. Shocking, grabe nangyari, Robin naiyak, walang kawala sa utos ng Pangulo. WPS China umamin na. Taksil, yan mga ka-review natin patungkol po yan. Ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo kung meron man po, no? Yan, pero bagong lahat, kayo po bang lahat ay bumoto na? Ito mga ka-review natin, no? Vote wisely po mga ka-review natin. Yan, alright. Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, no? At wag din pong kalimutang mag-subscribe yan kay Pinoy News TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe nyo na po, Pinoy News TV. Yan mga ka-review. Eto na mga ka-review, wag na po natin patagalin to. Amin na. Kaya sinasabi ko, ang aking opinion dyan, inamin ng China yung kanyang ginawa na talagang intentional. Kasi ang sabi nila, trespassing tayo. Inulit na naman. Ulit-ulit ito China. Trespassing daw tayo, pumasok daw tayo sa ating teritoryo, kaya daw nangyari yun. So, ibig sabihin, tama yung unang sinabi ko na yan ay intentional. At inamin na rin ang Malacanang, intentional, sinadya na banggain yung ating dalawang barko. Ayan ha. Yan ho yung nakakalungkot. So, ibig sabihin ito, naku, ito yung malungkot talaga. Tatagal itong isyong ito. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, tatagal itong isyong ito kasi ang China hindi po ibinababa ang level ng kanilang pagiging agresibo. Patuloy at sinasabi nila, baliktad lahat. Tayo ang trespassing, tayo ang may kasalanan. Sinisisi pa nga tayo ngayon. Alam ba nyo yung Mao Ning, yung spokesman ng Chinese minister, yung spokesman nila, kasalanan daw natin. Tayo daw ang may pagkakamali. Kaya binangga tayo ng kanilang barko, Coast Guard. Ayan. So, kaya sinasabi ko, kailangan ng taong bayan dito. Kailangan tayo rito kasi tatagal ito. Maaaring hindi ito matapos ang isyong ito under President Marcos. Maaaring sa susunod na administrasyon, susunod pa. Kasi ganyan po yung malayong-malayo ang sitwasyon. Pinaninindigan ng Pilipinas atin ang West Philippine Sea under Philippine law at international law. Ang paniniwala ng China, ganun din. At ngayon, mas agresibo sila dahil sinasabing dapat tayo umalis dahil tayo ay trespassing. Imagine, trespassing ang pinag-uusapan. Sila yung pumapasok sa atin. Tayo daw ang trespassing. Kaya, again, kailangan tayo dito. Kahit na sino po maging presidente, problema ito. Kaya mahalaga ang taong bayan ng manindigan at tumaya dito sa isyu ito. Ang magagawa ng taong bayan, sa susunod na mga eleksyon, maglagay tayo ng susunod na Pangulo na kayang sundan itong ginagawa ni Pangulong Marcos sa paninindigan laban sa China. Pag tayo ay naglagay ng Pangulo na kabaliktaran, sabihin natin, pabor pa sa China, useless lahat ito. Mawawala itong momentum na ito. Mawawala itong level na ito na napakataas sa paninindigan ng taong bayan at ng militar. Pag kayo ay naglagay ng Pangulo na papalit kay Pangulong Marcos na iba ang paninindigan, na ayaw manindigan sa kasalukuyan, di lalo na pag nandiyan na, baka maging kalabang pa yan ng mga Pilipino, magsisisi kayo. Ako, hindi ko ibubuto yan. Kahit sino pang kandidato na pro-China, tandaan nyo, hindi ko susuportahan sa eleksyon, hindi ko iboboto yan. So, dahil ang nakataya sa ating bansa, hindi lang ekonomiya, hindi lang kinabukasan ng Pilipino, kung hindi teritoryo, pag-aari, property ang nakataya sa susunod na eleksyon sa 20. So yan mga ka-review natin, no? Talagang patuloy po itong panggugulo ng China mga ka-review natin, no? At kaugnay po dyan mga ka-review natin, eto nga po, sinisiraan po ng China, no? Ang ating mahal na Pangulo mga ka-review natin. Naglabas po sila ng article mga ka-review natin na binenta raw, hindi umano, no? Mga ka-review natin, na ang ating mahal na PBBM, ang Pilipinas, sa halagang $61 billion. Yan mga ka-review natin, ha? Talagang itong China ay wala talagang biruin yung mga ka-review natin di ba? Matapos na tayong harasin, no? Matapos tayong banggain, eto, magpapalabas po sila ng ganitong article mga ka-review.
ano po ba sa palagay ninyo ang naiisip nila? Hindi siyempre para siraan po ang ating pangulo mismo, no? Sa international country, no? Sa iba't ibang bansa na mga allied natin, mga ka-review, no? Pinalalabas nilang masama ang ating pangulo, mga ka-review natin. Pero wala rin namang maniniwala sa kanila, di ba? Diyos ko po. May naniniwala pa ba sa sasabihin ngayon ng China, mga ka-review natin? O, di ba? 2020. Although malayo pa yon, pero ngayon, alamin na natin sino yan. Sino ang may paninindigan at tatayo sa bayan? Sino ang pro-China? Sino ang walang pakialam? Delikado yun. Di ba? Nakuha nyo? So, ito na muna. Parinig ko sa inyo yung sinabi ng ating Pangulo sa kanyang pagharap sa military, yung kanyang utos. May utos po siya sa ating mga militar, kawal at opisyal. Mahalaga ito. Pakinggan po ninyo at pakinggan natin. Kasi pagka ganyan na sinasabi ng punong ehekutibo, Chief Executive at Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, nakakataas ng moral sa mga military, sa intelligence community, at maging sa mga mamamayang Pilipino. Tama doon sa ginagawa ng China. Yung ganyang paalaala, ganyang paninindigan, ganyang kautusan, ganyang mga plano ng Commander-in-Chief, Chief Executive President Ferdinand Marcos Jr. Di ba? So, tayo mga Pilipino, dapat po nating ikatuwa yung ganyang mga statement. Kasi may pag-aso tayo pagka ganun. Hindi tayo iiwan at mayroong paninindigan ng leadership. Yan ang mahalaga sa lahat ng klaseng gobyerno o anumang organisasyon, mga pribado o pampubliko. Pag may paninindigan ng Pangulo, tataas ang moral ng lahat ng naniniwala sa batas, sa prinsipyo, obligasyon, at mga kawal ng pamahalaan. Yun po yun. Yung mga iba ang paniniwala, baliktad ang paniniwala, mga taksil sa bayan yun. Yung kumukontra sa sinasabi at paninindigan ng Pangulo, taksil sa bayan yun. Maniwala kayo sa akin. Ganun ako magsalita. Dahil totoo yan. Pag hindi mo naramdaman at hindi mo nirespeto yung sinasabi ng Pangulo dito sa kasalukuyan, crisis na po tayo. Under crisis na tayo. Ano sabi ni Dibo Chidoro kahapon sa press conference? Serious problem. Seryoso ang Pangulo. Seryoso ang militar. Seryoso ang pamahalaan sa ginagawang ito ng China. So, hindi lang ma-declare pero sa aking opinion, under crisis na po tayo dito sa nangyari ito. Dahil nga po, meron ng pisikal, binangga na yung ating barko. Kaya again, taksil sa bayan, Pilipinong kakampi ng China. Ayan, mga ka-review natin, talagang ine-stress out ni si Mike Abe, no? Na taksil kayong mga pro-China. Yan, mga ka-review natin, no? Kaya ako, mga ka-review natin, talagang, diba? Nakapanghina rin minsan, diba, mga ka-review natin, kung kailan kailangan ng suporta ng ating, diba, gobyerno dito sa ating mga opisyal, mga ka-review, no? Marami pong taksil dyan, mga ka-review natin. Hindi lang natin diba? Nandyan po sa Senado at sa Kongreso. Diba? Hindi na po natin Senator Robin Padilla, mga ka-review natin, diba? Lagi niyang ipinagtatanggol ang China, mga ka-review natin. At dito na po sa Kongreso, marami din po dyan, diba? Yung mga makabayan black, no? Palagi against sa gobyerno yan, mga ka-review natin. Sa bagay, diba? Mga utak makakaliwa. Yan, mga ka-review natin. Kaya, palaging kontra sa gobyerno. So yan, mga taksil po yan, mga ka-review natin. Noon pa man, taksil po yan sa gobyerno. Itong makabayan black, mga ka-review natin, no? Mga pro-China, yan. Ano kayo ngayon? Mga taksil kayo sa bansang Pilipinas. Ano bang dapat sa mga taksil, mga ka-review? Palayasin, Palayasin natin sila dito sa ating bansa. Total, doon naman sila kumakampi sa ibang bansa, di ba? May mga nagko-comment na, di ba, wag niyo daw impluwensyahan yung ating mga kababayan. Well, hindi naman namin sinabing, di ba, maniwala kayo sa amin. May kanya-kanya naman tayong opinion, di ba, mga ka-review natin? No? Yung iba't ibang vloggers dyan, mga ka-review natin, opinion po yan nila. Yung mga, di ba, yung kababayan natin, bahala sila kung maniniwala sila sa amin na mga vloggers o hindi, di ba?
mayroon naman tayong, di ba? Nasingit ko lang to mga ka-review kasi may nag-comment na wag daw ninyong impluwensyahan yung taong bayan. Ba, hindi naman namin sila, di ba? May sarili tayong pag-iisip yan mga ka-review natin, di ba? Oh, well, anyway mga ka-review, balik po tayo dito. At mga Pilipinong ayaw sumuporta dito sinasabi ng panindigan ng ating gobyerno, the president at military, kakaiba kayo. Ewan ko anong almusal nyo at kung anong klase kayo mga tao. Malayong malayo ang mga Pilipino sa ibang lahi, sa ibang mga bansa. Ang malaking mga bansa kapag nanindigan para sa kailang bansa, walang kumukontra. Suportado lahat. Ipinapaubaya sa gobyerno yung authority, diskarte, plano para sa kailang bansa. Dito sa atin, may mga Pilipinong walang ginawa kung hindi banatan ng gobyerno, walang ginawa. Kung hindi siraan ang Pangulo, siraan ang gobyerno. Hindi po ako spokesman ng Malacanang, Pilipino ako, kaya ako naninindigan. Yan mga ka-review, no? Tama po si Sir Mike. Sa panahon po ngayon, mga ka-review natin, dito sa sitwasyon natin sa West Philippine Sea, dapat isang tabi muna dapat yung mga political, di ba? Colors, di ba mga ka-review natin? Kasi atin yan, mga ka-review natin. Kung mahal mo talagang Pilipinas, di ba? Bakit mo naman kakampihan pa yung China, mga ka-review natin? Pilipino ka. Di ba? Dapat nagkakaisa tayo kahit iba-iba yung kulay ng politika natin, di ba? Mapapula ka man, dilaw, pink, ano ka man dyan. Basta pinag-usap. Iba na po kasi ito mga ka-review natin hindi na po ito internal, external na po ito. Internal ito sa teritoryo natin. Pero yung away mga ka-review natin, labas na po ng bansa natin. Hindi na po tayo yung nag-aaway dito. Kung di ibang lahi na po mga ka-review natin. So, yan, di ba? Nakakaano lang kasi mga kalahi mo, mga ka-review natin, mga Pilipino, mga kababayan mo, sa China pa kumakampi mga ka-review natin. Instead na sa, di ba? Sulit dapat tayo ngayon kasi isa lang naman ang gusto natin. Di ba? Mabawi natin yung West Philippine Sea. Di ba? Mga ka-review natin. Kung nung sa bagay, hindi na kasi natin talaga pwedeng gawin yun mga ka-review. Yung, di ba? Ginawa ng mga bayani. Di ba? Lumaban sila. Kasi, pwedeng gawin yun mga ka-review natin kung handa rin tayo, di ba? Pero ngayon, utak na po ang kailangan gamitin mga ka-review natin. Hindi na po tapang. Hindi na puro tapang. Kailangan may utak din minsan mga ka-review natin. O gaya nga po ng ginagawa ni President BBM mga ka-review natin. Dahil hindi nga po natin kaya ang Amerika mga ka-review, ay ang China. Humingi po tayo ng tulong at saka meron naman na kasunduan ng China, ang Amerika at saka Pilipinas. Natutulungan tayo kapag, di ba, may mga ganitong sitwasyon. Bukod dyan mga ka-review natin, nakahingi rin tayo ng tulong sa iba't ibang bansa. Ngayon mga ka-review natin, hindi na po, imbis na matakot tayo ngayon kasi, diba, China malaki yan sa atin, hindi na po. Kasi, marami po tayong masasandalan, diba, mga ka-review natin? Tulad ng Amerika, Australia, Japan. Diba, mga ka-review natin? Ginagamit lang ni PBBM ang kanyang utak, diba? Kasi hindi natin kaya Kayo, kaya, sa palagay nyo ba, kaya ng Pilipinas, mga ka-review natin ng China? Diba, maraming nagko-comment na hindi nga natin kaya kailangan natin ng tulong ng ibang bansa. Huwag nyo namang masamain po, mga ka-review natin, yung diba? Tulad ni Senator Robin Padilla, gusto niyang i-pull out. Diba, ipo-pull out niya lahat ng ng mga foreign, yung US troops dyan sa dyan sa West Philippine Sea. Diba? Okay mga ka-review natin, ano po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito? Comment lang po sa baba para atin sa alam po ng ating mga kababayan kung ano po ang inyong nararamdaman sa isyong yan, Alright, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review, At wag din pong kalimutang mag-subscribe kay Pinoy News TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Yan, si Bakin ang taksil. Anay ng gobyerno. Talagang anay po ng gobyerno itong mga taksil,
Lalo na po sa Kongreso, no? Sa Senado, medyo kokonti lang yan, mga ka-review. Pero dito po, sa Kongreso, konti lang din po yan. Pero talagang nagpapakita sila, ba? Ng kanilang pagsuporta dito sa China, no? Yan mga ka-review natin, alam niyo na po yan kung sino-sino ang mga yan, ha? Kaya sa susunod na eleksyon, mga ka-review natin, no? Vote wisely at wag nang bumoto ng pro-China. Eto po mga ka-review natin, no? Tapos na po akong bumoto. Sana kayo tapos na rin po. Good luck sa inyong lahat mga ka-review natin. Maraming salamat po.